say good morning, anak? Good morning! Early in the morning! 9:20! Ay, nakahangad. Di ay ni. 9:20. Pero nakabihis na kami. Ready to go na. Kay meron kaming pupuntahan ngayong araw na to. Si daddy nasa work na. Diyan lang naman malapit sa amin. Kasi meron kami yung influenza. Influenza din ba yun sa atin? Vaccine ba? Kaming dalawa ni Lumi. Hindi ko alam. Dito ko lang yan naranasan yung mga vaccine. Sa Pinas, wala akong maalala. Lagi ako nababaksinan. Pero dito, ay nako. Parang sa isang taon, mga tatlong beses yata ako na babaksinan. Which is good din naman. Tara! Andi yun sa mga kiddos. Isa din yan sa mga dahilan kung bakit bihira silang magkasakit. Hindi sila yung mga may mga malalang sakit pa. Yung mga katulad sa atin na ang bata-bata pa. Naaawa ako kasi, alam niyo yun, natuturot ka na ng dextrose, nasabitan na. Tapos, munti ka na. Ang susi, wait lang anak, susi pa pala na. Munti ka na. Munti na lang. Naalala ko. Nandito lang naman sa gilid. Ay, or else tayo mga kapasok na. Tara. Yun nga, naanuhan na ng mga, turukan na ng mga vaccine, ay natuturukan na ng mga dextrose, na hospital na, bata-bata pa. Ang laki ng pagkakaiba ng mga bata dyan dito sa Pinas, sa totoo lang. Lagi namin pinag-uusapan niya ng mga friend namin dito. Kasi, alam mo yung may mga dengue-dengue, napupulmonya. So far sa amin dito wala. Kasi, of course, bukod sa environment, dito kasi, katulad yan, meron kami tinatawag na neophora. May mga monthly check-ups yung mga bata. Pagkapanganak, tuloy-tuloy na yan hanggang sa paglaki. May monthly check-ups dito sa neophora. Inaano yung growth, kung tama ba. Kahit na hindi uso yung mga vitamins dito. Hindi sila yung laki lang ng pagkakaiba. Kaawa lang. Ay, naku. So, ito. Malapit lang naman. 9:55 yung aming appointment. At si Dada, morning shift siya. Kanina pa siya nakaalis. 8:30. Kahit na alas 9 yung pasok niya. 8:30 siya pumapasok lagi. Tara na, let's go. So tayo na lang, kami na lang ni Lumi na naman. Uy, naunsa man nga. Swimming na. At mukhang makapal ang snow. Hindi tayo makapag-stroller nito, nak. Ha? Sabi niya, ha? Magpulka na lang ta. Mag-slide na lang kami ni Lumi. Sayang, diretso sana kami ng Pasati ba. Pero malabo man na kapag stroller ako kay sobrang kapal man. So, mahirap mag-stroller. Ano na lang kami, pulka. Halika na, anak. Uy, magpulka na lang tayo. Halatang morning pa talaga, oh. Mukhang hindi lalabas si Haring Araw. Actually, nag-i-snow siya ng konti. Why wet snow? Uy, nak. Halika na, kaya delikado yung ganyan, oh. Ayan, oh. Na ano yan, nalalaglag, tas masakit yan. Tara, nak. Mag-iwas-iwas ka. Doon pa sa taas, oh. Ayan, oh. Yan yung mga mahirap pag matagak ba, masakit yan pag bumagsak sa'yo. Ano ka dali? Ay, wet snow siya. Actually, Ika na, magpulka na lang tayo. Kaya mahirap tayo mag-stroller nito. Ang saya ng bata. Ang sayo. Ay! Ikaw lang ka-early nagpulka, anak. Ikaw lang nag-early slid. Ang ifi ni Mary. Happy ka, ha? Happy ikaw, ha? Mamaya pa yan, ma. Oho. Clearing yung snow. Tara na. Ayan. Hila-hila muna ako. Malapit lang naman. Dito sa amin. Tapos, ang ating passenger princess. Hindi naman na ako ang passenger princess. Si Lumi naman na ang passenger princess natin. Ayan, oh, mahirap to i-stroller, eh. Kaya hindi flat yung ground. Buti na lang, may ano ka talaga, nak. May pool ka. Buti na lang, excited ang dada mo. Bilhan ka ng ganyan.
mas easier. Ayun o, nag-start na sila mag-clearing ng snow. Pero mamaya pa yun sa amin. Maaga pa kasi eh. Sus, pag nagsasakyan ako, kay isa man lang yung garage namin, ganyan yung magiging itsura. Laging mag-ano, tanggal-tanggal ng snow. Doon tayo. Doon banda. Sus, kaputik oh. Buti na lang talaga. Pulka lang tayo, nak. Wala tayong feature sa stroller. Sobrang maputik, makapal. Ang mga yayamanin namin ng kapitbahay. Sana oil. Ay, madulas man. Madulas. Nandun pa naman sa taas yung aking anti-slippery. Good luck to me. Ugoy. Ang aga namin ni Lumi. Meron pa kaming 15 minutes. Laging advance besh. Kahit sobrang lapit lang. Ganun talaga ako. Laging maaga. Sana turukan din agad kami para makauwi din kami agad. Ganun lang yan. Oy, nak. Kailangan mo nang bumaba dyan, nak. Kaya hindi man to pwedeng iyak-yak doon. Maglakad ka na. Maglakad. Kung gayon lang kadali, nak, no? Maglakad ikaw doon. Stand up na. Okay, iwan natin to doon. Tara. Go up na. Hindi mo kaya? Up. Sige, walk. Sige, lakad ka. Go. Sige. Walk. Tayo pinaka first customer na. Ay, pasyente. Customer na lang ay. Pangit ang pakinggan ng pasyente. Sige na, go. Go na ba? Go na. Ay, nako. Yes, my love. Lumi just woke up from her morning/afternoon nap. And diretso laro agad siya. Ano itsura mo, na? Etong new toy niya. Padami yung mga toys ni Lumi. Diyos mio, meron pa nga doon. Hindi ko pa binibigay sa kanya yung galing sa Temo. Kasi ayoko na ibigay lahat. Kaya hindi ko na alam kung saan ako mag-uumpisa lagi pag naglipit na ng mga toys. And yung iba, hindi na rin niya nagagamit. Dahil sa dami ng mga toys niya. So this one, this is a gift from Maria. Yung lula ni Ellen. Yung mommy ni Ellen. So binigyan si Lumi ng Christmas gift, and this is actually for 3 years old and above, and meron siyang coins, and then meron din siyang parang cash ba. Kaya lang nung nakita to ni Mister na meron nga mga coins and merong cash kunwari, kasi ito nga ay parang cashier-cashiran. So ito meron siya dito nilalagay ganyan. So, nung nakita yun ni Mister, sabi niya, hindi pwede ito. Pero, sabi ko, pwede yan kay Lumi. Pero, hindi lang natin ibibigay yung mga coins. Kasi alam niya naman si Lumi lahat sinusubo. So, ito lang yung binigay ko sa kanya. The coins and the cash na kunwari lang na laruan ay hindi ko nilagay sa kanya. Ay, hindi ko binigay sa kanya. Sa kanya, pag nagkaisip na siya, and alam niya na hindi yun nakakain, so, ko yung ibigay sa kanya. Ikikip ko lang. Saan yung ice? Eyes. Pag-cute. Eyes. What about nose? Nose. Where is your nose? What about your head? Head. What about your ears? Ears. What about your mouth? Mouth. Good job. What about your hands? What about your feet? Yeah. What about mama's head? Where is mama's head? Mama's head. Where, man? O, yan. Kinakain na naman yan. Lumi. Agay. Ang sakit talaga ng dito ko. Ay, di ko masya may ganun, oh. Pero naigagalaw-galaw ko na siya. Unlike nung sa Monday, di ko talaga may galaw. Anak, ayan ka na naman. Tumungtong ka na naman dyan. Pag yan, dumiretso. Nandun kasi siya sa car. Parang car. Tapos nakapatong siya doon. Nakasakay. Pag umandar yan, nako. Ayan na kami sinasabi ko. Ayan na. Oh, ano na, binat na.
Si Lumi, she just had her an hour ago. Late lunch. So, she had rice and fried salmon na niluto ko. Niluto ko kagabi. Dalawa yung niluto kong putahe kagabi. Yung fried salmon and then yung pagkain ni Dada na binaon niya kanina. And binawasan ko yun kagabi. Yun yung naging dinner ko kasi wala man akong rice kahapon. Nagpabili ako kay Mr. after niya sa work. Nagpabili ako sa kanya ng rice. Na-amaze ako sa sarili ko every time na natatapos yung araw ba. Kasi lagi ko nasasabi na, wow, self, nagawa mo na naman yun. Good job, self. Alam mo yung pakiramdam na ang dami mong nagawa sa isang araw, na ikaw lang mag-isa, syempre, kasi wala kang asawa, kaya nag-work man. And then, at the same time, nag-aalaga ka ng toddler mo na hindi na ganun hindi na ganun kadali alagaan. Okay lang, pag mga baby kasi higa-higa lang dyan. Tulog-tulog lang. Pero pag mga ganyan na napakakulit na, ang hirap na besh. Ang hirap na alagaan. Kaya, na-amaze ako kapag marami ako nagagawa sa isang araw. Ngayon, yung gagawin ko, magluluto ako ng kalderetang manok. And magluluto din ako ng food ni Dada kasi meron pa siyang, I think, 2 araw na work. So, Friday pa. Yes, until Friday pa yung work niya. At dahil ang Lumibo ay naglalaro pa sa ngayon, hindi pa niya kailangan yung aking attention. Ito, gawa ako ng mga dapat gawin. Hugasan ko muna to bago ako mag-start luto ng chicken caldereta. Meron ako i-share sa inyo mga friendship. Up until now, kasi hindi ako makamove on sa nangyari nung last year pa naman yun. Wala lang, hindi lang ako makapaniwala na pinagsabihan ako ng ganun. Time akong pagsabihan ng ganung bagay eh. Na sa isip-isip ko, what? Parang kasalanan ko pa ngayon, ang lahat. Yes, ito na, nangubit na po siya. Yes, my love. Oh, ano? Ang realidad ni Ruby. Masakit na nga ang aking kamay. Agay, anak. What man? You want more? More snack? O, bigyan ko muna ito ng snack. Wait lang, wait lang. I'll give you more, I'll give you more. You don't have to cry. You don't have to cry. Mama will give you more snack. More snack? Okay, okay. Remember, more, Mama, more. Nakakalimutan niya mag-ganon. Minsan nagaganon siya eh. Ito yung kanyang snack. Thank you! O, mag-play na ikaw doon. Go play na, mag-play na ikaw doon. Doon na, mag-play na ikaw doon. Sige na, lakaw na. Tapusin lang ito ni Mama. Sige na. After ko magluto, mag-play-play na kami ni Lumibo. Ay, wala na. Ay, hindi na lumayas. Lumayas na po siya. Agay, kasakit sa akong kamot. Ano ba nangyayari sa iyo kamay? Ay, nako. Hindi ako makamove on dito sa lulutuin ko. Mag-alas 4 na. Kaya ang Lumi, pinadede ko pa. Tapos gusto makipaglaro. Naghahabulan kami. Marunong ka siya gusto niyo yung naghahabulan, nag-hide and seek. Yung kinakagat siya, tapos tinatapon sa taas. Kaya tapos iniikot-ikot siya yung karga ko, tapos iniikot-ikot ganyan. Agoy, sumakit man yung dito ko. Lalong sumakit. Sabi ko, okay. Kaya yan, mag-alas 4 na, sus, patay, maano-ano na. Ay, kabaw. Luto tayo ng caldereta or minudo. Nak, you gonna fall. Ay, lagi. Down, please. Down, please. Ay, bigyan pala kita dito, nak. Oh, carrots. Tapos nag-snack siya. Oh, carrots. Yung baby carrots. Yan. Hindi pa nga ako nakapag-snack. Si Lumi, nakapag-snack na siya. Lahat-lahat. Kaya lang, minsan, kailangan ng atensyon. Kaya kailangan, unahin muna ang Lumibo. Mag-snack din ako.
Pero pakainin ko muna to siya para meron siyang makutim-kutim at ma-divert yung utak niya dito sa baby carrot na to. Matamis to eh, matamis. Okay, guys. Yan na, nag-ingay na lahat ng mga ano ni Lomi. Nako! Yung lulutuin ko pala para kay daddy mamaya ay itong pork. Yan, ka-fry ko lang yan. And mashed potato ako. Ano nga ba isnakin ko? Yung Dallas full ako. Multitasking tayo, besh. Hindi man siguro to kalderita yung lutuin ko. Parang menudo man yun, Chicken menudo man yung labas nito. Yung sinasabi ko pala kanina mga friendship, na first time akong pagsabihan ng ganon is yung, di ba, pag Pasko, palapit na yung Pasko, ang daming mag-a-add sa'yo, ang daming mga ngamusta. Pero at the same time, merong karugtong yun na, mamamas ko, pahinging Pasko, asa na regalo ko, ganito, ganyan. Which is, there's nothing wrong naman. Lahat ng mga yon sinasabihan ko sila ng, pasensya na, wala akong may bibigay, hindi ako yung tipo na, isisinson lang kita. Tapos, o di kaya, kung hindi man kita isisinson, kunwari hindi ko i-open yung message mo. Nakita ko na nag-message ka, pero hindi ko i-open yung message mo. Hindi ako yung ganon. So, meron akong, malayong kamag-anak na namin yun. Babae siya. And then, sabi niya sa akin, manghingi daw siya ng pera. Kasi, meron siya sakit and kailangan niya ng pera na more than 5,000 daw yung magiging gastos niya. So, nanghingi siya sa akin ng pera. And then, nireplyan ko. Sabi ko, pasensya na, wala akong maibigay. Which is true talaga. Kasi alam naman po ninyo yung sitwasyon ko. Wala akong trabaho sa ngayon. And kapag may mga ganyan, lalong-lalo na, kahit na malayong kamag-anak, or kahit hindi ko kamag-anak, basta meron ako, nagbibigay ako. Hindi ko na nga maalala yung mga taong binigyan ko, kakilala ko man o hindi. Kahit yung makita ko lang sa Facebook, ganon. Kasi, ayoko lang ilantad yung mga ganyan na tumutulong tayo ng palihim. Minsan nga, inuuna ko pa nga yung ibang tao kaysa sa pamilya ko, which is alam ng family ko yun. Kasi minsan sinasabi ko sa nanay ko, minsan hindi. Kasi ako yung tipo na pag tumulong, palihim lang. So, yun. Sinabihan ko siya na, pasensya na, wala ako may bigay. Alam niyo po ba kung ano yung na-reply niya sa akin? Hindi ako nag-expect doon sa na-reply niya sa akin na sabi niya sa akin, ay, hindi ka pala mahingian ng tulong. Nung pagkabasa ko ng ganun, parang nawindang ako bigla na parang, what? Alam niyo yung pakiramdam na parang ako pa yung may kasalanan dahil hindi ko siya nabigyan. Dahil wala akong pera. Parang hindi ko matanggap yung sinabi niya sa akin. First time ko po makatanggap ng ganong reply mula sa taong nanghihingi ng tulong. Tapos hindi na tulungan, yun yung reply sa akin. Ba't ganun? Hindi ko matanggap ba? Kasalanan ko pa pala. Iba na pala ngayon, no? Yung mga hinihingian na pala ng tulong, yung pag hindi natulungan, sila na yung may kasalanan. Ay, meron pa pala. Kaya, hindi ko alam kung ano i-reply ko. And ayoko din mag-reply kasi na parang magalit ako sa kanya. Kasi lagi kong nilalagay yung sarili ko sa sitwasyon ng ibang tao. So, nagpakalma na lang ako, nag-inhale, exhale na lang ako ng mga panahon na yon. And hindi ko na lang din siya na-replyan. Kasi pag ni-replyan ko siya, baka iba yung masabi ko. Ba't ganun yung mga tao, no? Na kapag hindi mo mapagbigyan, kapag nanghihingi ng tulong, ikaw pa yung nagiging masama. Minsan, inaakala nila na porkit nandito ka sa abroad, hindi ka pwedeng mawala ng pera, besh. Dapat lagi kang mayroong pera na kapag humingi sila, dapat meron ka maibigay. Ba't kaya ganun yung mga mindset nila na kailan pa naging abroad equals rich, maraming pera, equals money. Pero of course, hindi ko na yun. Kailangan ng kalimutan nyo. Move on na tayo, 2025. It's just that, nawindang lang ako ba? Gusto ko lang i-share. Hindi ko alam kung meron bang ibang mga nakapag-asawa dyan ng AFAM or di kaya nasa ibang abroad na may ganitong sitwasyon din. Tawa talaga ako na nawindang na, what? Ako pa yung kasalanan ngayon kasi hindi kita napabigyan. Tapos lagi kong naiisip mga ganyan na, kami din naman, sobrang hirap ng buhay namin. Pero, yes, nangungutang kami, pero hindi kami nang hihingi. Or di kaya, pag ganyan, mga Pasko, hindi kami
manghihingi. Mag-aantay kami kung sinong magbigay. Kung magbigay, thank you so much. Kung walang magbigay, thank you pa din. Kasi yun yung tinuro sa amin ng parents namin eh, na alam mo yun, huwag kang manghingi. Pwede ka mangutang, bayaran, pero manghingi, wala namang masamang manghingi, di ba? Kaya lang kasi, ang masama is yung manghingi ka, tapos hindi ka pinagbigyan, nagalit ka, yun yung masama. Sa awa ng Diyos, sa sobrang hirap ng buhay namin before, hindi naman kami ng ganun ng ibang tao. Nak, ano yan? Pero pinapray ko yun ha. Yun lang yung may tutulong ko. Prayer lang. Dasal. Kasi wala akong may bibigay. Ayan, ang super mama na si Ruby. Nakaluto din sa wakas. Sa kabila ng mga maraming pagsubok. Si Lumi lang pala ang pagsubok ko. Kaya maya umiiyak. Siguro sa ipin nga. Maya nagpapakarga. Gusto magpalaro. Pero ito din tayo. So yung kalderetang manok naging, sabi ko na, minodong manok. Iisa lang naman yan, kaldereta, apretada, minodo. Iisa lang yung mga yan. And then dito naman sa kabila is yung ating wala pang gulay na tinolang manok. Ayan, kasi hinati ko yung 400 grams yata yun na manok. Ayan, at ito'y gustong-gusto ni Lumi. Gusto ni Lumi. Nakakain na rin kami at the same time. Hindi pa ako nakaluto ng food ni Daddy. Nandito lang naman, mabilis lang to. Nakalinis na rin tayo, pero mayroon pa tayong kalat. So ngayon, dahil nakakain na kami ni Lumi, maaga kami kumain. Ang sarap na kain ni Lumi. Ang daming yung nakain today. Ang gagawin ko, si Toshi naman yung papakainin ko pala. Kaya ganina pa nag-aabang tong Toshi na to. Ako na lang magbigay ng food sa kanya. Ano na anak, pinatayan mo na naman ako nalaga ng ano. Buti na lang, mayroon tayong LED lights dyan, oh. Kaya itong batang ito, tagapatay lagi. Pag nakasindi ang ilaw, patayin agad. Ayan na naman siya. Huwag mong, ako na anak, ako lang. Ako lang, mama lang, si mama. Then after nito, kailangan ko na itong ihapbat para mag-ready to bed na at matulog ng maaga. Nak, excuse me, Toshi. You bring this there because Toshi doesn't need that. Doesn't eat that. Ayan po. So, dumating na si Mister. And, dapat ginawa ko na lang to kanina para isahan na yung luto ba. Ngayon, parang tinamad na tuloy ako. Pero, yes, lutuin natin yung para sa kanya na food. Mabilis lang naman to. Kaya iboboil ko lang naman. Yung gagawin ko kasi is mashed potato. And then, meron siyang pork doon na marinated na siya. Yun yung ating ipa-fry. Mabilis lang to. Andiyan lang naman si Mister. Siya na mabahala kay Lumi. Buti na lang, maaga kami kumain ni Lumi. Ito siya din, nakakain na din siya. So, ito na lang. Boil and then, habang binuboil ko to, ipa-fry ko yung pork. Marinated naman na siya. May lasa na. Okay lang yan kay mamaya 7:30. Saan ako patulugin ng Lumi. Habang inaantay ko din to, ihapbat ko ang Lumi.